akin na hindi ba ako actress, no? Hindi ako lumamarte. Si Mother, nakilala ko siya, single pa ako. Sinama ko ni Ethel Ramos sa office na sa Escolta. Maliit na office lang, kasi kita ko si Mother. Sino yan? Ethel, yan ang producer. Ba't sigaw ng sigaw? Sabi niya, ganun talaga ugali niyan, sabi ganun. Ethel, sino kasama mo? Sa Annabel Rama from Cebu. Maganda siya, ha? Mag-artista ba yan? Ayaw niya, Mother, pag siya hindi ko cherish ng partner, gusto lang niya. Nangarap pa yung Bisaya na yan. Mag-bold na lang siya, di siya marumarte para, sabi niya, Ethel. Pwede ka pa mag-bold, ay? Pag siya hindi ko cherish ang partner ko, lahat ng klaseng bold gagawin ko. Alam mo, sabi ni Mother, yung Bisaya, ambisyosa, ha? Hindi ka marumarte, pangit siya. Sabi ko, alisa tayo, Ethel, pangit pala ako. Doon ko siya na-meet si Mother sa office niya. After that, marami nang nangyari sa buhay ko hanggang nag-anak ko kay Eddie Gutierrez, ganyan-ganyan. Pumunta na ako ng Amerika. Pagbalik ko, andyan na sila Rupa, sila Kambal. Ako, hindi ako, legal baby, mga anak ko lang. Lagi kami nag-aaway ni Mother sa billing, sa kontrata, sa cheque, at saka sa promo. Gusto niya mag-promo ang mga Kambal, si Rupa, walang bayad. Kung Mother, hindi pa niya magtrabaho ang anak ko, walang bayad. Ang arte-arte Bisaya nito. May ugali si Mother eh. Pag talikod mo, pagkarap mo, pupurihin ka. Pag talikod mo, sisiraan ka. Ay alam ko na yung ugali ni Mother. Inintindihan ko na siya. Sabi ni Mother, mukha ka raw pera. Ayaw mo raw pumayag na mag-promo. Hindi pwede magtrabaho mga anak ko walang bayad. May promo yan daily. Libre pa damit. O ibigyan mo na kay Bisaya lang kung gusto niya, basta mag-promo anak niya. Okay na kami. Contract nila Richard, 5 years. Si Rupa, 5 years. Sabi ko, Mother, tagal-tagal, wala ba down payment si Rupa? Hindi po niya mag-down payment. Hindi pa sa sikat, no? Ka-office lang niya. Huwag mo na ikukontrata. O sige, anong gusto niya? Kotse, Mother. O bigay ng kotse. O perma ka ng 5 years. Sa kontrata, hindi ka magkasundo. 3 araw yan, pabalik-balik ako sa kanya. O bigyan ka ng positive check. 1 year. Sabi ko, huwag naman, Mother, wala matanggap ng ilan na 1 year ng cheque. I-cash mo na yung down payment ni Rupa, Mother. Sus, grabe pala itong Bisaya ito. Mukhang pera talaga. Ano sabi mo, Mother? Wala. Maganda anak mo. Sikat na siya. Pag mo sa legal. Okay, sabi ko naman. Hanggang hindi ka magkasundo ni Mother, lagi kayo nag-away. Alam lahat ng buong showbiz yan. Away-bati kami ni Mother. Kasi hindi ko maintindihan ang ugali niya. Hindi rin maintindihan ang ugali ko kasi Bisaya nga. Minsan, hindi ko maintindihan ang Tagalog niya. Hindi niya ako maintindihan sa pagka-Bisaya ko. Lagi kami nag-away ni Mother. Pero, pag kumita ang pelikula, Bisaya, ang ganda-ganda mo. Punta ka sa Regal, dito ko na kumain, bigyan ka ng bonus. Sabi sa akin, dali mo mga anak mo ha, dali mo dito. O sige Mother, huwag ka nang humingi ng cheque malaki ha, kasi mahal mga anak mo yan eh. Sabi ko, Mother, nagtrabaho ang anak ko sa promo, almost 2 weeks. Maniningit ka lang ng Bisaya sa akin, trabaho lang tayo, Mother. Sabi ko, nagtrabaho mga anak ko, 5 years old, si Rupa, 13. Gusto mo mag-promo, sasayaw sa TV, kumanta, magbayad ka, Mother. O sige, bayad na lahat, nag-promo mga anak mo. Hindi kami magkasunod talaga ni Mother sa lahat ng bagay. Pagkabandang huli na, sabi niya sa akin, malaki na sila Kambal, nakukontrata na sa GMA, sabi niya, pagbigyan mo ako Bisaya ha, isang movie lang, Mother, hindi ako Marte. Hirap ako sa Tagalog. Basta ano yung Tagalog mo, yun ang gawin mo. Monster Mom. Ako, sabi ko, Rupa, tatanggapin ko ba ito? Di ako Marte. Bahala ka, Mami. Ang hinigilig mo Marte. Hindi ka marunong Marte, sabi ni Rupa. Mag-down payment ka sa akin, Mother, ha? Magkano ang charge mo sa akin? 1.5. Ano? Ang mahal-mahal mo, Bisaya ka. Hindi ka nga marunong Marte, hindi ka pa naman sikat. 1.5, huwag mo na akong kunin. Basta yung rate ko. Sabi naman niya kay Anet, kay dalawan, kay Bisaya. Okay na. Mag-promo ka Bisaya ha, bayad na naman. Lagi ka nag-away ni Mother sa billing, sa bayad, sa cheque, sa lahat. Pero bandang huli na, nakasundo kami dalawa kasi parang nakuha na yung ugali ko eh. Nakuha ko yung ugali ni Mother. Hanggang nagmamahalan kami dalawa. Pag nagmamahalan kami dalawa, tanghali pa lang, sa Bisaya. May meeting ako. Punta ka lang sa Gloria Maris, dito tayo mag-lunch. Wala akong kasama, punta ako doon. Sa gabi naman, Santa Bisaya. Andito lang sa Mother, sa Makati, punta ka sa Gloria Maris.
Hanggang 2 months kami araw-araw nag-lunch sa dinner. Mother, buntat na ako sa Chinese food. Wala bang ibang pagkain, Mother? Dito kasi malakas ako dito eh. Pwede ako perma lang dito. Sabi ko, gusto ko sana iba naman, Mother. Sa tempura, yung Japanese. Huwag kang nga maingay dyan. Lahat ang gusto mo, order ka na dyan. Wala na akong order, Mother. Sawa-sawa na ako. Hanggang ba nang huli, hindi na ako kumakain. Soup na lang kinakain ko doon. Tapos tawagin na si Rosel, tawagin yung anak niya, yung lahat kamitin niya, mga reporter. Kaya sabi niya sa akin ni Mother ko, Alan, ako alis na ha. Sige, umalis ka, sisiraan ka ni Mother. Hindi ako alis, dito lang ako. Kasi ugali ni Mother kasi, pagkaharap ka, okay. Pagtalikod mo, sisiraan ka. Ay, hindi na ako aalis. Ay, hanggang nagka-pandemic na, lagi kayo magkita ang dalawa niyan. Meeting kami ng meeting, ganyan-ganyan. Best friend na kami ni Mother. Wala kayo nag-usapan about pera, about anything. Basta kami, lagi kayo nagkakasama. Kung saan siya pupunta, nandun naman ako. Lagi tumatawag yan, tapos sabi niya, Bisaya, dalawin naman ako. Bakit, Mother? Naku, bumalik yung aking cancer. Bakit? Kasi umatin ako ng GMA Gold daw. Naku, Mother, hindi ako pwede lumalaw sa iyo. Gusto ko makita kita yung dati maganda ka, madaldal. Ayaw ko nakahiga ka. Kaya hindi ako nakadalaw kay Mother, di ba, Rosel? Ayaw ko talaga siya makita talaga. Umiyak na lang ako sa kanya. Pag natawagan niya ako, mahinang-mahinang boses niya. Sabi niya, Bisaya. Love na love kita. Dalawin mo ako Bisaya naman sa bahay ko. Mother, delikado kasi pag mga COVID na ganyan. Sabi ko, may sakit ka pa naman. Sabi ko sa akin. Sabi ko, kumusta mga anak mo? Okay lang, Mother. Sabi sa akin, kumusta sila Richard? Okay naman. Sila Rupa, okay rin. Alam pala niya, may away yung dalawa, si Richard at si Sarah. O, kumusta yung dalawang anak mo yan? Ano, Ben? Ay, naku, Mother. Ay, mahirap magkwento kasi ikaw. Kasi pagkwentuhan kita, may mga konti, nandun na sa kala. Alan Jones, kung sino sa reporter na kausap mo. Okay lang sila, Mother. Tapos ikiwalay na nga. Bisaya, ano nangyari? Tapos mga pahit ka mag-iwalay yung dalawa. Wala tayong magawa, Mother, kasi ang isa gusto na mag-iba siguro. Ang isa naman, ayaw naman din basta isa magkasundo. Yun lang bang balita mo sa akin, yun lang, Mother. Kasi alam ko, marami reporter dyan mamayang gabi. Marami na nga, alam ko. Kaya sabi ko, Mother, I love you. Maski hindi kami nakita ni Mother, nagtatawag kami sa telepono, pero hindi talaga ako nakagalaw sa akin ng bahay na gusto niya ako lumalaw. Basta ako, pinagdasal ko siya, pati si Alexa. Ang pinagdasal ko, dalawa lagi, Alexa at si Mother. Kaya sabi ko, Mother, magpakabait ka dyan, Mother. Huwag kang sigaw-sigaw para hindi ka magkasakit. Basta ikaw, Bisaya, lumalaw ka sa akin. Mother, sorry, hindi kita nagdalaw, pero mahal na mahal kita, pinagdadasal kita. Kaya sabi ko, pinagdasal na kita, Mother, para hindi ka magkasakit. Alam ko, nagtatampo sa akin, pero andito ko ngayon, lumalaw sa kanya, Rosel, 3 araw na ako dito, kasi ako yung galing sa kalilibing ng aking daughter-in-law. Ganun ang pagmamahal ko kay Mother. Kaya sabi ko, lahat kayo, sana maintindihan niyo si Mother. Ganun ang nag-ugali ni Mother, pero mahal na mahal tayo lahat ni Mother Lily. Especially mga anak ko, mahal na mahal niya. Maraming salamat.